Si Anwar al-Awlaki ay isang kontrobersyal na tao na ang paglalakbay ay nagdala sa kanya mula sa pagiging isang Amerikanong ipinanganak na imam sa mga mosque sa US hanggang sa pagiging isang kilalang tagapagpalaganap sa wikang Ingles ng karahasang jihadista. Ipinanganak noong 1971 sa Las Cruces, New Mexico, una siyang kinilalang karismatikong tagapagsalita sa mga kabataang Muslim na Ingles ang wika. Paglipat niya sa Yemen, nagbago ang kanyang retorika upang suportahan ang marahas na ekstremismo at Al-Qaeda sa Arabian Peninsula. Sa online na lektura at sulatin, naimpluwensyahan niya ang tagapakinig sa mundo at nakaapekto sa desentralisadong radikalisasyon. Napatay sa US drone strike noong 2011, si al-Awlaki ay nananatiling kontrobersyal, sumasalamin sa kanyang pagbabago at sa nagbabagong kalagayan ng ekstremismo sa digital age. Maligayang pagdating sa Wars of the World, tatalakayin natin ang Amerikanong kleriko na nagradikalisa ng isang henerasyon. Ipinanganak si al-Awlaki noong Abril 21, 1971 sa Las Cruces, New Mexico, habang ang kanyang ama na si Nasser al-Awlaki ay nag-aaral para sa graduate studies sa Estados Unidos. Ang pagkakapanganak niya sa Amerika ay nagbigay sa kanya ng pagkamamamayan na magkakaroon ng malaking implikasyon kalaunan sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi lang nasyonalidad ang humubog sa kanyang pagkakakilanlan. Noong siya ay bata pa, lumipat ang kanyang pamilya sa Yemen kung saan ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang kabataan. Ang dekada 70 at dekada 80 ay magulong panahon sa Yemen na puno ng pagbabago sa politika at pag-usbong ng konserbatismong panrelihiyon. Dito niya natutunan ang wikang Arabe at tradisyong Islamiko na impluwensyahan ang posisyon ng ama niya sa edukadong elite ng Yemen. Bilang binatilyo, bumalik si al-Awlaki sa Estados Unidos, nag-aral at nag-enroll sa Colorado State University noong unang bahagi ng dekada 90 para sa civil engineering. Naging aktibo siya sa mga relihiyosong samahan sa campus tulad ng Muslim Students Association at nagsimulang mamuno ng panalangin at magtalumpati. Nakatulong ito sa kanya na maipakita ang kanyang kakayahan sa pagsasalita sa harap ng publiko at ang interes niya sa pag-aaral ng reliyon. Bagamat mukhang normal ang kanyang landas, nagkaroon ng tanong tungkol sa detalye ng kanyang akademikong record. Pagsapit ng pagtatapos niya sa pag-aaral, natagpuan ni al-Awlaki ang sarili niya sa sangandaan ng dalawang mundo. Isang Amerikanong may kaluraning edukasyon at malalim na ugat sa kulturang Yemeni at tradisyong Islamiko. Ang natatanging pananaw na ito ang kalaunan ay humubog sa kanyang makapangyarihang estilo ng pakikipagkomunikasyon at sa takbo ng kanyang buhay. Noong 2002 umalis si Anwar al-Awlaki sa Estados Unidos dahil sa tumitinding pagsisiyasat ng mga awtoridad matapos ang mga pag-atake noong Setyembre 11. Bagaman hindi siya kinasuhan ng anumang krimen, ang mga investigasyon tungkol sa kanyang mga koneksyon ay naglagay sa kanya sa alanganing kalagayan. Naglakbay siya sa United Kingdom kung saan naging mas politikal ang kanyang mga talumpate, tumutok sa sigalot sa mga rehiyong Muslim at pumuna sa patakarang panlabas ng kanluran. Kalaunan noong taon, lumipat siya sa Yemen, pinagmulan ng kanyang pamilya na nooy may kaguluhan at pressure mula sa Estados Unidos na supuin ang ekstremismo. Noong 2006, inaresto siya ng mga otoridad ng Yemen dahil sa hinalang may kaugnayan sa mga aktibidad ng mga militante at ikinulong ng halos 18 buwan ng walang formal na paglilitis. Pinaniniwala ang mas pinalalim ng karanasang ito ang kanyang hinanakit at nag-ambag sa pagbabago ng kanyang ideolohiya. Pagkalaya niya noong 2007 mula sa pagiging imam sa isang mosque tungo sa mas malayang tinig. Sa kanyang mga sermon at sulatin, inilarawan niya ang pandaigdigang tunggalian bilang labanan ng Islam at kanluran at hayadan niyang pinagtanggol ang karahasan laban sa mga target na nauugnay sa kanluran. Pagsapit ng 2009, nakiisa na siya sa Al-Qaeda sa Arabian Peninsula o AQAP kung saan naging epektibo siyang tagapagsalita dahil sa kanyang kahusayan sa Ingles at pag-unawa sa kultura. Gumawa siya ng material para sa kanluraning tagapakinig, hinikayat silang personal na tingnan ang pandaigdigang tunggalian na nakaimpluwensya sa mga individual na hindi kasapi ng mga organisadong grupo.
Si Al-Awlaki ay mula sa lider ng komunidad, naging mahalagang tauhan sa ekstremistang propaganda na naghanda ng daan para sa kanyang pandaigdigang impluwensya sa pagtatapos ng dekada. Karaniwan, pahapyaw lang ang naipapakita ng mga ganitong sandali. Mas komplikado ang bigmaan laban sa terorismo kaysa sa kayang talakayin sa isang video. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ako nagsimulang gumamit ng Audible. Mayroon silang mga kumpletong audiobook na sumisid sa mga estratehiya na ginagamit sa mga digmaan at mga desisyon sa kontraterorismo na nagbibigay ng mas malalim na pagtingin sa kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Makakakuha ka ng libreng audiobook at 30 araw na trial sa link sa ibaba. Kung gusto mong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa kontraterorismo, siguraduhing tingnan mo ito. Ito ang unang link sa description. Sa huling bahagi ng dekada 2000, pumasok si Al-Awlaki sa panahong magtatakda ng kanyang pandigdigang epekto. Hindi na lang siya limitado sa mosque o pisikal na komunidad, kumikilos na rin siya sa mas malawak na espasyo, ang internet. Hindi aksidente ang pagbabagong ito. Ito ang sentro ng kanyang impluwensya. Lumitaw siya bilang isang nangungunang jihadist na naunawaan ang kapangyarihan ng digital media para sa pagpapalaganap at pagre-recruit. Di tulad ng ibang ideologo na limitado sa wika, mahusay siyang mag-Ingles kaya nakakaabot siya sa kanluraning tagapakinig lalo na sa mga kabataang naghahanap ng pagkakakilanlan o layunin. Ang unang makalektura niya tungkol sa kasaysayan ng Islam at buhay ng mga propeta ay mabilis na kumalat online at nakaakit ng mga bagong tagapakinig na walang dating karanasan sa ekstremistang ideya. Sa pagdaan ng panahon, naging mas radikal ang nilalaman niya, pinagsama ang relihiyoso at pampulitikang mensahe na nagtutulak sa ekstremistang pananaw. Malinaw ang impluwensya ni Al-Awlaki dahil sa kaugnayan niya sa mga aktual na pag-atake. Si Nidal Hasan, na responsable sa pamamaril sa Fort Hood, ay nakipag-ugnayan sa kanya bago ang pag-atake, habang si Umar Farouk Abdul Mutalab, na iniugnay sa nabigong pambobomba sa Northwest Airlines Flight 253 ay may kaugnayan din sa kanya. Lumawak ang impluwensya niya sa pamamagitan ng English magazine ng AQAP na Inspire na pinagsama ang ideological na sanaysay at practical na gabay para sa mga pag-atakeng isinasagawa ng nag-iisang salarin na hinihikayat ng ideolohiya at hindi ng utos ng pamunuan. Naging malaking pagbabago ito sa estratehiya ng mga ekstremista. Madalas lumitaw ang mga lektura at sulatin ni Al-Awlaki sa mga pinagmulan ng mga individual na naradikalisa sa kanluran. Mahirap labanan ang kanyang dituwirang impluwensya. Nagbigay siya ng gabay sa interpretasyon na pwedeng gamitin ng iba mag-isa. Sa huli, lumampas siya sa pagiging propagandista. Naging tulay siya sa pagitan ng mga kultura gamit ang media na nagdadala ng mensahe mula online plataporma tungo sa aktual na karahasan sa mundo. Ipinapakita ng kanyang pamana na sa digital na panahon, walang hangganan ng impluwensya dahil sa mga ideyang kumakalat sa konektadong mundo. Sa huling bahagi ng 2000s, naging mahalagang personalidad si Al-Awlaki sa mga pagsisikap ng US laban sa terorismo, mula sa pagiging binabantayan hanggang sa pagiging aktibong kasapi ng Al-Qaeda sa Arabian Peninsula. Ang epektibo niyang pakikipagkomunika sa mga tagapakinig at mambabasang nagsasalita ng Ingles at pag-uugnay ng propaganda sa aksyon ang nagbukod sa kanya sa iba sa network. Sa kontrobersyal na desisyon, inilagay ng US si Al-Awlaki sa listahan ng mga target para patayin na pinaskomplikado ng pagiging mamamayan niya ng US. Karaniwan, hinihingi ng due process na magsampa muna ng kaso at magsagawa ng paglilitis bago kitlin ang buhay ng isang tao. Iginiit ng pamahalaan na ang armadong labanan kontra Al-Qaeda ay may ibang legal na balangkas. Ang desisyong ito noong administrasyon ni Barack Obama ay nagpakita ng pagbabago sa estratehiya laban sa terorismo, mas pinapaboran ang mga pag-atakeng nakatuon sa tiyak na target kaysa sa paghuli at pag-usig. Noong 2010 nalaman ng publiko ang pagkakasama ni Al-Awlaki sa listahan, kaya nagkaroon ng legal na hamon mula sa mga organisasyong nagtatanggol ng karapatang sibil na kumakatawan sa kanyang ama. Ipinaglaban nila na nilalabag nito ang konstitusyonal na proteksyon dahil walang pang-angasiwa ng hukuman. Ibinasura ng korte ang kaso dahil sa mga teknikalidad sa proseso kaya hindi nasagot ang mahahalagang tanong sa konstitusyon. Samantala, isang lihim na legal na paliwanag ang ginawa para bigyang katwiran ang pagpuntirya kay Al-Awlaki na sinasabing siya ay agarang banta at mahirap mahuli. Umani ng kontrobersya ang kahulugan ng agarang banta na pinalawak upang isama pati ang patuloy na pagpaplano ng pag-atake.
Umingay lalo ang debate nang isuwalat ang kaugnayan niya sa sabwatan gaya ng Northwest Airlines incident at pamamaril sa Fort Hood. Nanawagan ang mga kritiko para sa mas mataas na pananagutan habang itinuro naman ng mga taga-suporta ang mga koneksyong ito bilang ebidensya ng malinaw at kasalukuyang panganib. Sa kabila ng mga pagsisikap na matagpuan siya sa mga liblib na lugar ng Yemen, naging malaking hamon ang paghuli kay Al-Awlaki kaya't mas umasa ang mga awtoridad sa paggamit ng drone strikes. Naging simbolo siya ng bagong banta na may ideolohiya at operasyonal na impluensya at naging sentro ng talakayan ukol sa balanse sa pagitan ng national security at ng rule of law. Ang desisyong gawing target siya ay nagbukas ng usapin sa pagkamamamayan at kapangyarihan ng ehekutibo na tinatalakay pa rin ngayon. Noong 2011 lumipat ang paghahanap kay Al-Awlaki sa mabatong lugar ng hilagang Yemen na mahina ang kontrol ng gobyerno, kaya halos malaya ring nakakilos ang mga militanteng grupo tulad ng Al-Qaeda sa Arabian Peninsula. Ang bulubunduking lupain at komplikadong dinamika ng tribo ay nagpalala ng hirap at panganib sa tradisyonal na operasyong militar. Dahil dito, lalo pang umasa ang US planners sa pagmamanman mula sa himpapawid at mga pag-atake ng drone. Sa madaling araw ng Setyembre, 30 humantong ang estratehiya sa isang mahalagang operasyon. Isang drone strike ng US ang tumarget sa isang convoy na dumadaan sa lalawigan ng Al-Jauf. Kabilang sa mga napatay sa strike sina Al-Awlaki at Samir Khan, isa pang Amerikanong mamamayan at editor ng English magazine ng AQAP na Inspire. Ang operasyon ay kolaborasyon ng Central Intelligence Agency at Joint Special Operations Command na nagpapakita na mas integradong pangsisikap ng US laban sa terorismo. Ang strike kay Al-Awlaki ay bunga ng mga taon ng pangangalap ng intelihensya at legal na pangtalakay. Hindi ito tradisyonal na labanan. Isang sinadyang pagpatay ito base sa pagsusuri ng papel niya bilang mapanganib na propagandista ng AQAP. Malaking tagumpay para sa mga opisyal ng US ang operasyon dahil napatay nila ang isang mahalagang target na matagal nang umiiwas sa pagkakahuli. Kinilala rin ni Pangulong Barack Obama ang papel ni Al-Awlaki sa pagpaplano ng mga pag-atake laban sa mga Amerikano. Gayunpaman, nagdulot ng alalahanin ang kanyang pagkakapatay dahil siya ay US citizen at naging simula ito ng debat sa due process at kapangyarihan ng ehekutibo. Ayon sa mga kritiko, nagtakda na masamang president ang pag-atake pero giitang sumusuporta, makatarungan ito dahil sa sitwasyon. Makaraan ang ilang linggo, Oktubre 14, isang US drone strike sa Yemen ang pumatay kay Abdul Rahman Al-Awlaki, 16 anyos na anak ni Anwar na walang kaugnayan sa AQAP. Bagaman sinabi ng mga opisyal na hindi siya target, lalong lumakas ang batiko sa kampanya ng pag-atake gamit ang drone dahil sa kanyang pagkamatay na nagbigay diin sa isyu ng pagkasawi ng sibilyan at pananagutan. Mahalagang sandali ito sa pakikidigmang gamit ang drone at ipinakita ang kakayahan ng US sa kontra-terorismo sa liblib na lugar. Bagaman natapos ang direktang impluensya ni Anwar Al-Awlaki sa kanyang pagkamatay, patuloy pa rin kumakalat online ang kanyang mga lektura at sulatin na nag-iiwan ng hindi natatapos na pamana ng mga ideya na hindi basta-basta mawawala tulad ng pinagmulan nito. Sa mga investigasyon ng mararahas na gawain sa iba't ibang bansa sa kanluran, madalas na lumalabas ang impluensya niya dahil ginagamit ng mga tao ang kanyang mga material bilang bahagi ng kanilang sariling proseso ng radikalisasyon. Itinaguyod ni Al-Awlaki ang isang desentralisadong modelo ng karahasan sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa Al-Qaeda. Ang mapanghikayat niyang pakikipag-usap at Amerikanong pinagmulan ay tumimo sa maraming tao at naging higit na kapanipaniwala ang kanyang mensahe. Ang kanyang pamana ay nagtataas ng masalimuot na mga tanong tungkol sa kontraterorismo at sa mga implikasyon ng pagpuntirya sa isang mamamayan ng US. Ang pagpatay sa kanyang anak ay nagpalabo lalo sa pananaw sa mga kapinsalaang pantao ng malayo ang pakikidigma. Ang kwento ni Al-Awlaki ay sumasalamin sa pagbabago ng impluensya sa digital age na nagpapakita kung paano napapalakas ng makabagong komunikasyon ang mga ekstremistang ideya. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng tibay ng mga nilalaman sa online at pinapakita na ang epekto ng mga tulad niya ay umaabot lampas sa kanilang pisikal na presensya na humuhubog sa mga patuloy na diskusyon tungkol sa radikalisasyon kahit matagal na silang pumanaw.